Ganito kalawak na nga kaya ang lupang mabibili natin para sa ating pack members. Wow! Hello pack members! Welcome back to Husky Pack TV! O diba, sabi ko naman sa inyo, paninindigan ko ang ating intro kasi nga miss nyo na yan. Anyways, for today's video, baka isipin nyo, gala na naman to. Hindi to usual gala guys kasi meron tayong pupuntahan ngayon na mahalaga. Pero dahil nga Sunday ngayon, dumaan rin muna kami dito sa simbahan na nakita namin along the way ng pupuntahan namin. Alam nyo naman, every Sunday for the simba talaga kami, pero since may lakad nga kami ngayon, hindi na kami doon nakasimba sa usual na simbahan na pinupuntahan namin. Pero okay lang yan, ang mahalaga, nakapdaan tayo, nakapagdasal at nakapagpasalamat para sa lahat ng mga blessings na natatanggap natin. Anyways, bago nga ang lahat, kumain na muna kami kasi mahaba-habang biyahe na naman ang ating pupuntahan at afternoon diretso na tayo sa agenda natin for today. Alam nyo naman na to, lalo na nga kung napanood nyo na yung ating mga previous video, updated na kayo sa mga nagaganap sa ating pack members at sa ating future paglipat ng mansyon. Yes guys, naghahanap po kasi tayo ng panibagong lupa na pagtatayuan ng ating mansyon ng pack members. Kumbaga magpapagawa tayo ng panibagong mansyon nila. Dahil nga feel natin, hindi na talaga safe doon sa pinagtatayuan ng mansyon nila ngayon at nagkaroon talaga tayo ng issue doon, which is hindi na ulit namin gustong i-disclose at sana wag nyo na kaming pilitin na i-disclose kasi kapag sinabi namin ay todo bash pa rin, grabe naman, wala ng kalagyan. Basta private na lang yung matter na yon. Basta eto nga, for the hanap na kami ng lupa at dito nga kami naghahanap ngayon sa may San Juan, Batangas. Gusto nga namin kasi Batangas pa rin. Tapos dito sa San Juan, kita nyo naman yung dinadaanan natin. Tahimik, presko talaga. Marami rin na nga mga lupa dito na extra. Kumbaga hindi na yung tabi-tabi yung mga bahay. Yun kasi talaga yung nahanap natin. Yung hindi tabing highway, medyo papasok pero hindi sobrang layo ng papasok. As in, hindi siya malayo talaga sa kapihasnan at as much as possible, hindi rin kalayuan sa pinakabayan. Para alam nyo yun, malapit lang rin tayo sa mga resources natin since ang daming kailangan mga bilhin palagi when it comes sa pag-aalaga ng mga doggies. Anyways, for today nga, eto muna yung unang pinuntahan natin. Bale, dalawang lupa nga pala yung bibisitahin natin ngayon para makita natin kung magustuhan ba natin yung pinakapwesto niya. Sa unang lupa nga na titingnan natin, heto na siya guys. Bale, dito nga magmumula from the road, wala pa ditong daanan mismo ng sasakyan. Pero ang sabi nga ng ahente dito ay papatayuan daw or papagawan daw ito ng pinakadaan na sementado ng barangay. Kumbaga itong nilalakaran natin na to ngayon, ito yung pinaka-papasementohan at ito rin yung magiging daan natin patungo doon sa lupa or kung sakasakali man na doon tayo makakapagpatayo talaga ng mansyon. Dito nga lang, hindi ko na-expect na sobrang layo pa pala talaga ng lalakarin papasok. Akala ko talaga sa likod lang nung unang bahay na nasa labas ay doon na. Pero talagang medyo mahaba-haba pa rin ang pinasok ni na mother dyan. Kita nyo naman, suot talaga sila dyan sa mga kawayanan at sa mga puno-puno ng saging. Medyo mainit na rin nga nung time na to kasi alam nyo naman dito sa Pilipinas pagkatapos ng bagyuhan, tik-tik na naman ang init to the point na parang nakakasunog ng balat. Kaya rin nga hinahanap talaga nating pwesto para sa ating pack members ay yung medyo mapuno naman para kahit papano kung nasa labas man sila ay mahangin rin. Heto nga, medyo matagal-tagal na rin ang paglalakad dito. Diyos ko, hindi pa rin tayo nakakarating. Medyo malayo talaga siya mula nga po doon sa pinaka-pinagparkingan natin ng sasakyan. Pero eto na nga tayo, finally nakarating na nga tayo dito sa lupa. Bale, etong lupa nga pala na to, malaki talaga siya. Kung di ako nagkakamali, 1 hectare ito. Yung presyo niya, hindi ko na lang sasabihin, pero bibigyan ko kayo ng idea is more than 1 million siya. Mahigit 1 million, pero less than 5 million. Hindi talaga siya mura, lalong-lalo na nga at 1 hectare. Pero dito naman sa place niya or sa pwesto niya is mukhang maganda naman siya. Lalong-lalo na nga at maraming mga puno. Yung dinaanan nga natin, napakainit, pero pagdating natin dito, kahit papano medyo presko dahil nga po sobrang daming puno talaga sa paligid. Kaya naman medyo nagustuhan rin talaga to ni na mother. Pero syempre, kailangan pa rin natin puntahan yung pangalawa pa nga na titingnan natin para makita lang natin yung difference ng dalawa. Bale, eto na nga, yung una nating napuntahan, pag-iisipan pa natin yan ang mahalaga, nakita na natin at mas madali para sa atin na magdesisyon since maganda talaga na nakikita natin personally. Kaya nga nasabi ko sa inyo, matinding pagdedesisyon ang kinakailangan namin gawin every time natitingin kami ng mga lupa kasi pang matagalan na to at panghabang buhay. At isa pa, napakalaking pera ang i-invest natin dito dahil nga syempre gusto natin yung malaking lupa para sa pack, yung pwede sila makatakbo-takbo ng mas malayo-layo. Ito naman na ang ating pangalawang lupa na tingnan. Bale, dito pa lang kitang-kita nyo na yung difference niya mula dun sa unang lupa. Yung una kasi mahaba pa yung lakarin mo pamula nga po dun sa pinakadaan tapos marami rin puno dun sa mismong pinakapwesto. Habang itong isa naman open area talaga siya tapos tabing daan rin, o diba talagang exact opposite, kaya
nahirapan rin talaga kami. Pero this one nga, wala pa siyang 1 hectare, kundi ako nagkakamali, nasa 6,000 square meters lang siya. So, mas malaki talaga yung isa. And alam nyo naman, we always go for the mas malaki, pero hindi pa rin tayo makapag-decide nung time na to kung ano ba talaga yung gusto natin. Kasi nga, kailangan natin yung pag-usa-usapang buong pamilya. Bale na pag-usapan nga lang namin dito, mukhang mas mainit dito mula sa pakiramdam namin. Kasi kanina nga po, nung naglakad kami doon sa unang pwesto or doon sa unang lupa, iba pa yung pakiramdam, mas presko siya. Dito naman, dahil open area talaga siyang ganyan, wala masyadong puno, grabe sa pakiramdam yung init, para masusunog ka talaga. Kahit nakapayong ka, wala rin kahangin-hangin talaga. Bale dito nga, nag-usap-usap rin talaga kaming family ko. Ano na ba talaga yung magiging desisyon namin? Basta saka na lang namin kayo update kapag final na. Sa ngayon, gustong-gusto na lang rin talaga natin makahanap ng lupa para sa ating pack members para finally makapag-settle na nga tayo ng maayos. Tapos syempre, mawala na rin yung worry sa dibdib natin every time nga po na parang mag-aalburuto ang bulkang Taan. Anyways, nung kinagabihan naman, dumiretso naman tayo dito sa may lipa or sa may tambo kasi nga po nagyaya si na Ma'am Christine nito. Ito daw kasi yung parang pinaka-birthday blowout kasi marami nga nag-birthday sa amin ngayong August. Isa na nga po ako dyan, si Ate Sofia nyo, at pati na rin nga yung panganay na anak ni Ma'am Christine na si Shamsi. Kaya naman bilang blowout ay niyaya nga nila kami dito sa may buffet, at alam nyo ba, first time naming makapunta talaga sa ganitong pa-buffet, kaya naman talagang hindi kami magkaintindihan sa gagawin. Pero napawaw rin nga kami sa mga pagkain, at meron nga pala dito mga ready to eat na, tapos meron din na pwede mong lutuin. Syempre, merong pork, chicken, beef, seafood, tapos meron ring mga dessert, kung ano-ano, may ice cream, may cake, may candy. Ikaw na talaga yung bahala kung anong gusto mo. Meron rin nga ditong halo-halo pa, o diba nakakaloka, kanya-kanya na lang talagang lafangan at pagalingan na lang talagang kumain. Tanggal, pagod din naman yung ganitong moments kasi ang sarap talaga ng paglafang na